Paglipat ng eksena sa ibang lugar kung saan isang binatang lalaki ang taimtim na nagsasanay ng sining ng espada. Ang determinadong titig sa kanyang mga mata ay sumasalamin sa malalim niyang pasyon habang isinasagawa niya ang malalakas at bihasang mga galaw ng espada. Boom! Isang malakas na pagsabog ang umalingaw-ngaw. Hinampas ng kanyang espada ang isang batong plataporma na nadurog sa maliliit na piraso sa harap ng kanyang malamig na ekspresyon. Sakto noon, umalingaw-ngaw ang boses ng isang babaeng may blonde na buhok, sinundan ng masigabong palakpakan. Ang galing, Chen Yizuan. Ang Chickton Thursday technique mo ngayon ay mas mapanira pa kaysa dati. Ang mga mata ng babae ay nakatutok at puno ng paghanga sa lalaki. Kung hamanin ka ulit ni Xiaolan, siguradong matatalo mo siya sa loob lang ng 100 galaw. Naghanda na ang babae ng tubig at tuwalya para kay Chen Yizuan. Uminom siya ng tubig at sinabi, si Xiaolan ay isang talunang alipors lang. Matagal na siyang wala sa konsiderasyon ko. Ang target ko ay ang mga nasa top 10 ng 7 sacred ranking. Sila lang ang karapat-dapat na maging kalaban ko. Nagtanong ang babae, sa lakas mo ngayon, sapat na ba para makapasok ka sa top 10 ng 7 sacred? Itinaas ni Chen Yizuan ang espada, ang mga matay puno ng determinasyon. Hindi maaari. Kung hindi ko makakamit ang sarili kong martial will, wala akong pagkakataon. Sumagot ang babaeng blonde, ang agwat mula level 6 hanggang level 7, hindi mabilang kung gaano karaming tao na ang nahadlangan yan. Kahit ang mga nangungunang henyo sa martial arts ay gumugugol ng maraming oras dito para linawin ang isip, hanapin ang sarili, at maging master ng sariling martial path. Hindi madali, hindi lang talento ang kailangan, kundi swerte rin. May punto ka, sabi ni Chen Yizuan. Siguro hindi pa dumarating ang pagkakataon. Habang pinupunasan ni Chen Yizuan ang pawis gamit ang tuwalya matapos ituon ang lakas sa mga galaw ng espada kanina, sabay inabot ng babaeng blonde ang kanyang telepono. Nga pala, may natuklasan akong isang napaka-interesanting bagong estudyante ngayon. Tingnan mo ito. Nang marinig ni Chen Yizuan ang tungkol sa interesanting bagong estudyante, kinuha niya ang telepono. Dagdag ng babae, siya yan, si Lu Sheng. Bagong estudyante, ilang araw pa lang dito. Balita ko siya ang Dragon Gate Champion, Trang Nguyen Thang Long, ngayong taon. Sa unang klase niya sa Cold Weapons, direkta niyang tinalo si Guro Liu, Li Yusufu. Masyadong nagpakampante si Guro Liu, sabi ni Chen Yizuan, ang mga matay nakatutok sa telepono, may mga butil ng pawis na lumitaw sa kanyang mukha dahil sa tensyon. Ang spear arts ni Guro Liu ay nasa mid-stage ng V-Realm, Trong KY Kanjoy Nup V. Level B sa mga guro ng Sandata, malakas na rin siya. Kahit hindi siya nagpakampante, hindi magbabago ang resulta. Pagkatapos ng pagsusuri, nagtapos si Chen Yizuan, itong bagong estudyanteng si Lu Sheng ay napakalakas. Ang kanyang spear arts ay nasa high stage na ng V-Realm, Kao KY Nup V, marahil peak V-Realm, din Kao Nup V. Hindi malayong naabot na niya ang threshold ng Control Realm, TRUNGKHNG Kan. Nakita ng babaeng blonde si Chen Yizuan na nakatitig sa telepono at nanukso, hehe, ikaw ang numero 1 sa listahan ng mga lumang estudyante. Ngayong nakakita ka ng ganito kalakas na junior, nakakaramdam ka ba ng pressure o pagkaapurado? Nang marinig ito, ibinato ni Chen Yizuan ang telepono pabalik sa kanya at tumalikod ng malamig. HMPH, akala mo ba nag-aksaya lang ako ng 4 na taon dito sa 7 Sacred Martial University, Taihak THT Than Vo Dao? Ang realm ay realm, ang tunay na laban ay tunay na laban. Hindi lahat ay kwalipikadong maging kalaban ko, ni Chen Yizuan. Gayunpaman, itong si Lu Sheng ay talagang medyo kakaiba. Siguro magkikita kami kaagad. Paglipat ng eksena kay Lu Sheng. Nakapamulsa ang binata at naglalakad nang biglang may tumawag. Lu Sheng, tama ba? Kami ang mga tauhan mula sa gobernador ng probinsya ng Siapingnan, Tin Trung Habin Nam, pinadala para batiin ka. Pakipirmahan lang ito para sa kumpirmasyon. May mga lalaking bitbit ang isang malaki, mahaba, at mukhang mabigat na kahon. Ako nga si Lu Sheng.
Salamat sa pagod ninyo, sabi ng binata habang ginagamit ang kanyang spirit power para iangat ang napakalaking kahon. Ito ang regalo para sa Dragon Gate Champion mula sa Sia Pingnan. Bigla, mula sa loob ng kahon, sumiklab ang mga apoy at naging isang malaking liyab. Sa gitna ng apoy, unti-unting lumitaw ang hugis ng isang sibat. Mabilis na kinuha ng binata ang sibat. Napak-espesyal na regalo. Ang katawan ng sibat na ito ay gumamit ng maraming mithril silver, matte black, at mithril iron, matte Saturday, at hinaluan pa ng napakabihirang mithril gold, matte vang. Dagdag ng isang tauhan, ang dulo ng sibat ay gawa sa fire crystal, Fa-el-Hotin, gumamit ng espesyal na steel alloy na may halong malaking kantidad ng mithril iron at mithril silver, kasama ang kaunting mithril gold. Isang Grandmaster level, CPT ng Su. Cold Weapon, malapit na sa level 7 ang Crimson Star Dragon Pattern Spear, Zictin Long Van Giao. Matapos ang pagsusuri at detalyadong impormasyon mula sa tauhan, hinawakan ni Lu Sheng ang sibat na may nagniningning na mga mata. Ang ganda ng visual effects. Parang dagdag 1-2 weapon sa laro, lahat ng stats tumaas, bulong niya sa sarili. Napakalaking regalo mula sa gobernador ng Sia Pingnan. Pakiabot ng pasasalamat ko. Gustong-gusto ko ito. Tumango ang tauhan, okay, ipapaabot ko. Mauna na kami. Mabilis na umalis ang truck. Naiwan si Lu Sheng, hawak pa rin ang sibat at pinagmamasdan ito ng may pagkamangha. Sa Crimson Star Dragon Pattern Spear na ito, ang combat power ko ay tataas ng hindi bababa sa 30%. Kung isasama ko pa ang natural element control skill mula sa natural breathing method, kumpiyansa akong makakaharap sa isang Grandmaster, Tinang Su. Ang susunod na hakbang ay mabilis na maging pamilyar sa Crimson Star Dragon Pattern Spear. Ayon sa alaala ni Zhao Zu, Triu Tuyet, ang pagbuo ng koneksyon sa pagitan ng tao at sibat, pagdevelop ng E-Spear Soul, si Giao Mang Linhan, ay hindi eksaherasyon. Ito ay daan-daang beses na mas malakas kaysa ordinaryong cold weapons. Ang paraan ng pagsasanay ay simple lang, magsanay ng madalas at buksan ang talam gamit ang dugo hindi ordinaryong dugo, kundi dugo ng malalakas na kaaway. Sa pamamagitan lang ng tunay na laban ng buhay at kamatayan, gamit ang dugo, kaluluwa, at kalooban ng iba bilang pagkain, mapapalaki ang kapangyarihan ng isang divine weapon, THN Bin. Sa sobrang pagtuon sa bagong sibat, nakalimutan ng binata ang kanyang gawain para sa araw na iyon. Bigla siyang natauhan, mapatla ang mga mata at mukhang tulala. Ha, huli na ako sa pila, leche. Samantala, sa harap ng Marshall St. Tower, Thapvothan, napakarami ng estudyanteng nakapila. Pagdating ni Lu Sheng, huli na talaga siya. May boses ng isang lalaking estudyante na nagtatanong, kailangan din bang mag-register at pumila para makapasok sa Marshall St. Tower? Pagpasok ni Lu Sheng sa loob, isang babae na nagkukutko ng kuko ang nagsabi, syempre naman. Alam mo ba kung gaano karaming tao ang nagre-register araw-araw para sa Marshall St. Tower? Hindi bababa sa 10,000. Patuloy ng babae habang nagkukutko, ang Marshall St. Tower ay may 30th silid lang. 30 tao lang ang pwedeng pumasok kada beses. Bilang estudyante ng 7 Sacred University, Tai Hak Fan THT, may priority ka na nga. Yung mga martial artists sa labas, kailangan pang mag-register sa Martial Arts Association, Hoivo daw, bago pumila dito. Maswerte na sila kung makapasok isang beses sa isang taon. Gaano katagal ako maghihintay bago makapasok? Tanong ni Lu Sheng. Depende kung gaano katagal mananatili ang mga nasa loob. May higit 200 estudyante pang nauna sa'yo. Kung mabilis, 3 hanggang 5 araw. Napabuntong hininga si Lu Sheng. Ha, ganun pala. Paki-inform na lang ako kapag turn ko na. Iwinagayway ng babae ang kamay. Dahil gwapo ka, aabisuhan kita agad. Pero mas maganda kung darating ka sa loob ng 10 minuto pagkatanggap mo ng abiso. Kung hindi, maghihintay ka pa ng 3 hanggang 5 tao bago ka ulit. Habang bitbit ang case ng sibat, nag-isip si Lu Sheng habang naglalakad. Maiintindihan naman kung bakit ang daming tao.
Ang Martial Wheel, Wai Chi Vo Thao, sa loob ng Martial Saint Tower ay talagang ibang-iba. Nararamdaman ko ang isang dambuhalang lakas na hindi ko pa naranasan, isang will na kasing lakas at tibay ng espadang tumatagos sa langit. Ang Grandmaster Will, Wai Chi Tinang Su, sa isip ko, kumpara dito, ay parang alitaptap laban sa kabilugan ng buwan. Hindi mapapantayan ang liwanag. Ganoon ba kalaki ang agwat sa pagitan ng Level 7 Grandmaster at Level 9 Martial Saint, Vo Than Si Pichin? Umiling siya. Hay, hindi naman ito mapapamadali. Mas mahalaga ang resource, mas malaki ang kompetisyon, normal lang iyon. Sa ngayon, pupunta muna ako sa Cold Weapon Training Room para masanay sa bagong sandata. Pagdating niya sa Cold Weapon Training Room, isang magandang babae ang nagsalita. Paumanhin, puno na lahat ng silid. Ang binata na sabik na masubukan ng bagong sandata ay parang binuhusan ng malamig na tubig nang marinig ito. At galing pa sa magandang babae. Mukhang Murphy's Law, Tin Luat Mofi, nga, bulong niya. Natamba siya sa sahig sa sobrang kamalasan. Pati pag-inom ng malamig na tubig, naiipit sa ngipin. Kailan pa naging ganito karami ang estudyante sa Seven Sacred University? Hindi ba sabi average area per person ay 100 mo? Nagulat ang babae nang makitang natamba siya. Hoy, ayos ka lang ba? Tumalikod si Lu Sheng para umalis, bumubulong, okay, mukhang hindi magandang araw lumabas ngayon. Sigaw ng babae mula sa likod, sa susunod, agahan mo, mga 7 a.m. Bigla, humabol ang magandang babae mula sa likuran, hinawakan ang braso ni Lu Sheng at inabot ang isang card. Teka, Lu Sheng, may kakaalis lang. Isiningit na kita agad, puntahan mo na, gulat na tanong ng binata, kilala mo ako? Ngumiti ang babae ng malapad. Hehe, sino ba namang hindi nakakakilala sa'yo ngayon? Sobrang hot ng video mo sa internal forum ng school. Ang pagiging maganda at masigasig ng babae ay nagpailang kay Lu Sheng. Kinuha niya ang card at nautal, ay ito. Salamat sa tulong mo. Itinaas ng magandang babae ang dalawang kamay, senadoryas na walang anuman. Maliit na bagay. Sige na, puntahan mo na. Good luck. Training room number 8. Pagpasok mo, pang-apat na pinto sa kaliwa. Pinanood ng magandang babae ang papalayong anyo ni Lu Sheng at nag-isip, sabi sa internet, si Lu Sheng daw ay kasing bangis ng demonyo. Mukha naman siyang magalang. Gaano kaya talaga kalakas ang lakas niya? Nakaka-curious. Sa unang beses niya sa training room, anong level kaya ng exercise ang makukumpleto niya? Pagpasok sa training room, agad binuksan ng binata ang case na naglalaman ng kanyang bagong sibat. Pinagdugtong niya ang mga bahagi. Mabilis niyang nahawakan ang sibat, isang napakalakas na aura ang bumalat dito. Iba talaga kapag dekalidad. Dala ni Lu Sheng ang case na naglalaman ng mga bahagi ng sibat papunta sa training room. Pagdating, tumingala ang binata. Training room number 8. Ito na nga siguro, di ba? Binuksan niya ang pinto at mabilis na pumasok. Mabilis na tumingin sa paligid si Lu Sheng. Mukha itong katulad ng physical training room sa Spirit Power Training Center. Sa itsura nito, tila magkapareho lang ang paraan ng pagsasanay. Sa paligid ni Lu Sheng ngayon ay puro mga pader na puno ng butas. Sa harap niya ay ang terminal para ilagay ang impormasyon at pumili ng training mode. Inilagay ng binata ang kanyang impormasyon at mabilis na pinili ang training mode. Agad lumitaw ang isang abiso, pagsasanay sa cold weapon, unang yugto. Magsisimula na ang sesyon, mangyaring maghanda, kaya binuksan ni Lu Sheng ang kanyang case at binuo ang mga bahagi ng sibat. Hawak na ni Lu Sheng ngayon ang kompletong sibat na may bumabalot na napakalakas na aura ng apoy. Handa na si Lu Sheng para sa pagsasanay. Inihanda rin ng binata ang kanyang spirit power, tulad ng ginawa niya dati sa Spirit Power Training Center, para ihanda sa paggalaw at pagkontrol sa mga bakal na bola na lalabas mula sa mga butas. Mabilis na sumugod ang mga bakal na bola papunta kay Lu Sheng. Nanatiling napakakalmado si Lu Sheng, naghihintay. Sa isang malamig at matalas na tingin, ginamit ni Lu Sheng ang spirit power para ayusin ang mga bola sa mga tuwid na linya.
Pagkatapos, patuloy na iwinasiwas ng binata ang sibat gamit ang mga pangunahing galaw para putulin ang mga bola. Lagapak. Ang mga bakal na bola, hati sa dalawa, ay bumagsak sa lupa na parang ulan. Pagkatapos lang ng 1 minuto at 30 segundo, lahat ng bakal na bola ay nadodge na ng binata. Tumingala si Lu Sheng, nagtataka, ganun lang kadali? Agad nagpakita ang sistema ng abiso, tapos na ang pagsasanay. Resulta, nakompleto ang unang yugto 20%, pagkabasa sa abiso, nagulat ang binata. Ha, naisip ni Lu Sheng, 20% lang? Mukhang nabigo ako. Anong nangyari? Malinaw naman na nadodge ko ang mga bakal na bola, paano ako mabibigo? Ano bang kalokohan ito? Talagang mapanlin lang itong training room. Lumitaw ulit ang abiso, sa proseso ng pagsasanay, ipinagbabawal ang paggamit ng anumang paraan maliban sa sariling pisikal na lakas, kabilang ang spirit power at elemental powers. Pagkabasa nito, naintindihan na ni Lu Sheng ang problema. Ha, kaya pala. Pagkatapos noon, napailing ang binata at nag-isip, may punto nga. Kung pwedeng gamitin ang spirit power kasama ng cold weapon, kayang linisin ang isang malawak na lugar, mawawala ng saysay ang pagsasanay para hasain ang kasanayan. Siyempre, pisikal na lakas lang ang pwedeng gamitin. Naging determinado si Lu Sheng, sumigaw, ulitin. Muling sumugod ang mga bakal na bola. Sa pagkakataong ito, hindi na gumamit si Lu Sheng ng spirit power, kundi ginamit ang kanyang matalas na sibat para dahan-daang putulin ang bawat bola. Ang binata ay tumatalon, pumutol sa kaliwa, tapos sa kanan, sa itaas, tapos sa ibaba. Pagkatapos ng matagal na sandali, sa wakas ay nadodge niya ang mga bakal na bola. Mas matagal at mas nakakapagod ito kaysa sa unang beses. Buong katawan ni Lu Sheng ay basang-basa ng pawis. Bamulong ang binata, hindi ko inaasahan na pagpapawisan ako ng ganito gamit lang ang pisikal na lakas. Mukhang tapos na ang unang yugto. Hindi pala ganun kadali ang buhay. Pagkasabi nito ng binata, sunod-sunod na bola ulit ang lumipad palabas. Nagngalit ang mga ngipin ni Lu Sheng. Ganito pa rin ba tulad kanina? Ipinagpatuloy ng binata ang paggamit ng sibat, naghahanda sa pag-atake. Bigla, napansin ng binata ang isang bagay na kakaiba at napabulalas, hindi tama? Sa maingat na pagmamasid, mabilis na napagtanto ni Lu Sheng na hindi ito ang mga bakal na bola kanina. Isang mahinang hangin lang ay sapat na para tanggayan ang mga ito, at mas mabagal din ang lipad nila. Ito ay mga bolang gawa sa kahoy. Tama nga, naisip ni Lu Sheng. Ang cold weapon training room ay humahasa sa kasanayan ng martial artist. Ang hamon ay ang paggamit at pagmaster ng sandata. Mula bakal naging kahoy, tila nabawasan ang pinsala at bilis, pero sa totoo lang, kabaligtaran. Mas magaan ang bola, mas madali itong maapektuhan ng daloy ng hangin. Bago pa masaksak o maputol, maaari na itong tanggayan ng hangin mula sa espada, sibat, o sable. Kahit hindi maapektuhan, ang landas ng paggalaw nila ay magiging irregular. Mahirap hulaan ang kanilang trajectory. Ngayon ay parang nasa mga lumang wuxia novel, pagpulot ng lumilipad na bulaklak, pagbunot ng sable para hiwain ang tubig, pag-isip niya. Ano kaya ang susunod? Mga bowl ang plastic, popcorn. Mabilis na nagsanay ang binata ng ilang spear techniques gamit ang mga kakaibang materyales na iyon. Pagkaraan ng ilang sandali, may kakaibang nangyari ulit. Sa pagkakataong ito, hindi na bowl ang plastic o popcorn, kundi mga balahibo. Si Lu Sheng ay labis na nagulat, nagtanong sa sarili. Pati balahibo ngayon? Nag-isip si Lu Sheng ng solusyon. Pagkaraan ng ilang sandali, ang binata, na may matalas na tingin, ay napabulalas, naiintindihan ko na. Mabilis at malakas na itinulak ni Lu Sheng ang sibat pasulong para lumikha ng epekto sa hangin, na nagpalipad sa mga balahibo paitaas. Pagkatapos, sunod-sunod na galaw ng sibat ang lumikha ng hangin. Paulit-ulit niya itong ginawa para hindi bumagsak ang mga balahibo, na nagbigay sa kanya ng oras para asikasuhin ang mga ito. Kaya, pagkatapos ng ilang sandali ng konsentrasyon, natapos na ni Lu Sheng ang mga balahibo. Itinukod ng binata ang sibat sa lupa, tumayo at nag-isip.
Ang aura sa paligid ni Lu Sheng ay nananatiling napakalakas. Tila may natanto si Lu Sheng sa loob ng ilang maikling oras ng pagsasanay sa Cold Weapon Training Room. Ang pagkakaisa sa pagitan ko at ng Crimson Star Dragon Pattern Spear ay tumaas ng husto, naisip niya. Sa bilis na ito, malapit ko nang ganap na ma-develop ang pakiramdam sa Sibat Spear Sense, at maayos na makapasok sa susunod na yugto ng pag-aalaga ng kaluluwa, spirit, ng Sibat. Talagang nagpalawak ng aking pananaw ang training room na ito. Mula sa unang mga bakal na bola hanggang sa mga bolang kahoy, plastik, mga patak ng tubig, popcorn, bula ng sabon, at maging mga balahibo. Talagang kahanga-hanga. Hindi na ito simpleng pagkontrol lang sa cold weapon. Hindi lang dapat walang mailabas na kahit katiting na martial power, kailangan ding tumpak na makontrol ang pisikal na lakas sa bawat aspeto. Kung walang ilang dekada ng mahirap na pagsasanay, imposible ito. Mahigpit na ikinuyom ng binata ang kanyang kamao ng may determinasyon. Kahit para sa akin, na may hawak ng Fourth Realm Spear Arts at nagmana ng alaala ng dalawang Great Martial Grandmasters, sa proseso ng pagsasanay, ilang beses akong muntik ng mabaigo. Ang sesyon ng pagsasanay na ito ay katumbas ng pagpapatibay sa mga hindi matatag na bahagi sa loob ng aking katawan. Ang pundasyon ng martial path ay lalong tumitibay, ang banayad na persepsyon ay tumatalas, ang hadlang ay nagsisimulang lumuwag. Ang ikalawang anyo ng komprehensibong martial path ay tumatawag sa akin. Tumayo si Lu Sheng na nag-iisip at naghintay ng naghintay, ngunit hindi nakita ang susunod na yugto. Nagulat siya, ha? Bakit hindi pa nagsisimula ang susunod na yugto ng pagsasanay? Agad nagpakita ang sistema ng isang malaking abiso, na kompleto na ng training room na ito ang lahat ng 5 yugto ng pagsasanay. Ang binata ay kanina pa nakatayo at naghihintay hanggang halos mamanhid na ang mga binti niya, tapos ngayon lang iaanunsyo na tapos na. Medyo nainis siya at sumigaw, leche. Pinaglaruan ako ng training room na to. Tumagal ng 30 segundo para kumalma. Sige na nga, hanggang dito na lang. Kinalas ni Lu Sheng ang kanyang sibat at ibinalik sa case. Dala ng binata ang case palabas ng training room, na iniwan niyang magulo at wasak. Habang naglalakad, bumulong ang binata, simula ngayon, araw-araw akong pupunta rito para magsanay. Magsasanay ako hanggang hindi na ito epektibo para sa akin, saka ko naiisipin ang susunod. Ang silid ay tila humihikbi, puno ng alikabok. Leche ka. Isang beses ka palang pumunta, naging ganito nakagulo, tapos gusto mo pang bumalik? Sa labas, isang babaeng may espada sa balikat ang nagtatanong sa babaeng tagapamahala, receptionist, ng training room, puno na naman ba? 3 araw na akong sunod-sunod na pumupunta rito, laging puno. Niloloko mo ba ako? Mahinahon na sumagot ang tagapamahala, kahit sigawan mo pa ako, wala ring mangyayari. Kakaunti lang talaga ang training rooms. Bakit hindi mo kausapin ang pamunuan ng eskwelahan at imungkahi na magtayo pa ng karagdagang silid? Ang babae ay mukhang labis na nadismaya dahil hindi makapasok sa training room at umirap sa mungkahi ng tagapamahala. Kung may kakayahan akong gawin yan, bakit pa ako pupunta rito para hanapin ka? Bigla, napabulalas ang babae nang makita si Lu Sheng na lumalabas mula sa training room. Oy, may lumabas. Agad kumaway ang receptionist. Napakaswerte mo. Kakaalis lang ng isa. Pasok ka na. Oo, training room number 8, sige na. Ikinuyom ng babae ang kanyang mga kamao, labis na nasa sabik. Ayos, kaya masaya siyang naglakad papunta sa training room number 8. Ang saya. Swerteng nakahanap ng bakante. Hahaha. Mabilis niyang binuksan ang pinto at pumasok. Sa sobrang gulat na ekspresyon, napabulalas siya, Diyos ko. Sa loob ng silid ay parang isang malaking gulo. Hindi makapaniwala ang babae sa nakikita. Ano to? Tambakan ba to ng basura? Pagkaraan ng ilang sandali, hindi pa rin makapaniwala ang babae sa kanyang nakita habang muling inoobserbahan ng maigi ang lahat sa loob ng cold weapon training room. Napabulalas siya, Diyos ko. Anong pinagkaiba nito sa tambakan ng basura? Galit na nagngalit ang mga ngipin ng babae, ang ulo niya'y parang umuusok na sa inis.
Dahil walang mapagbuntunan ng galit, malakas niyang sinuntok ang pader. Aksidente niyang natama ng information machine. Isang beep ang tumunog. Ang linis-linis tingnan ng lalaking yun sa labas, hindi ko akalain na siya pala ang hari ng basura. Bigla, may narinig siyang ingay sa tabi na nagpahinto sa kanya. Paglingon niya, nakita niya ang isang automatikong cleaning robot na pumapasok. Itinaas nito ang vacuum nozzle nito kasabay ng isang boses, nagsisimula na ang cleaning program. Pagkaraan ng ilang sandali, nagsimulang mag-vacuum at maglinis ang robot. Ang babaeng may pulang buhok siya sa ibang description, pero mananatili tayong babae, kung hindi pa kumpirmado, ay mayroon pa ring hindi may pintang ekspresyon sa mukha habang napapabuntong hininga. Grabe naman, paano niya nagawang lumikha ng ganito karaming basura sa isang maliit na training room? Sa sandaling iyon, may ilang balahibo na lumilipad sa silid. Nagulat ang babae at nagtanong, "Ano to? Popcorn, at pati balahibo?" Habang kaharap ng babaeng may pulang buhok ang kalat sa silid, na-imagine niya ang eksena ni Lu Sheng na nagka-camping at nag-iihaw ng karne sa loob ng training room kaya ganito karami ang basura. Ano ba to? Nagka-camping habang nanonood ng sine. Tapos nag-barbecue pa, no? Bigla, may pumasok sa isip niya nang maalala ang beep mula sa information machine kanina. Teka, paano niya nagawang lumikha ng ganito karaming basura sa loob lang ng ilang oras? Sa training room, bawal magdala ng kahit ano maliban sa cold weapon, kahit tubig bawal. Tanging sa proseso lang ng pagsasanay magkakaroon ng basura. Ito kaya yun? Mabilis siyang lumapit sa information machine para tingnan. Ipinakita ng sistema ang progress ng katatapos na pagsasanay. Pagtingin niya sa screen, nanlaki ang mga mata niya at napabulalas, ano? 5th stage. Ang buong detalye ay ipinakita, Cold Weapon Training Room #8 Training Progress pangalan, Lu Sheng klase, First Year Student Training Level, 5th Stage Training Progress, completed 100%, natapos niya lahat. Paano nangyari yon? Sa pagkakataong ito, hindi na lang nakakunot ang noo at nanlalaki ang mga mata ng babae. Nanigas siya, namutla ang mga mata at nakanganga, na parang hindi makagalaw habang nag-iisip, sa lahat ng pinakamalalaking Marshall Saint Universities, TRUNG Vothan Lon NHT, sa paglipas ng mga taon, ang pinakamataas na naabot lang ay ang 3rd stage. Ang 3rd stage ay isang realm na nangangailangan ng sukdulang refinement para maabot. Ang 5th stage, dapat ay Grandmaster realm o mas mataas pa para magawa yon. Tila hindi pa rin siya makapaniwala sa nakikita. Hindi. Ang tanga ko mag-isip. Sa edad niya, mukhang mas bata pa siya sa akin. Paano siya aabot sa Grandmaster? Great Grandmaster? Tingnan ko nga ulit. Bigla, nag-glitch ang screen at nagpakita ng connection lost. Nagulat ang babae. Sira, leche. Pati makina sira na rin. Matapos ang ilang sandali ng pagkabigla at pagtingin sa impormasyon ni Lu Sheng, naubos na rin ang oras ng kanyang sesyon. Napilitan siyang umalis ng silid. Habang naglalakad, hindi pa rin siya makapaniwala at bumubulong, na naginip ba ako ng gising kanina? Sa puntong ito, ang training room ay nalinis na ng robot, may kintab at malinis na malinis. Paglipat ng eksena kay Lu Sheng sa sandaling ito, umiinom ang binata ng isang tubo ng gamot. HMPH, hindi ko inaasahan na pagkatapos magsanay, ang pag-inom ng isang tubo ng Golden Dragon Liquid ay mas epektibo pa sa engravings ng katawan ko kaysa dati. Muling nagsimulang umikot ang aura sa paligid ni Lu Sheng. Ipinagpatuloy ng binata ang pagbigay ng mga suntok, ginagawa ang ilang galaw ng star body refining technique. Pagkatapos ng ilang sandali ng pag-circulate ng chi at pagsasanay ng indestructible golden body, huminto ang binata na may malamig na HMPH. Ang aura niya ngayon ay napakalakas. Tiningnan ng binata ang aura na nanggagaling sa kanyang palad at nag-isip, kamangha-mangha. Sa pagkakataong ito, ang epekto ng pagsasanay sa ikalawang yugto ng indestructible golden body ay doble kumpara sa normal. Malinaw kong nararamdaman na maraming bahagi ng katawan ko na hindi pa nahahasal dati ang na-activate, nagising, at sumali sa proseso ng cultivation ngayon.
Sa ganitong progreso, ang pagkumpleto sa ikalawang yugto ng Indestructible Golden Body ay maaaring mas maaga ng kalahati kaysa sa inaasahan ko. Siguro matatapos ko ito bago pa man ako opisyal na umangat sa Grandmaster level. Ang mga sumunod na araw ay naging simple at may routine. Umaga, magsanay ng Star Body Refining Technique gamit ang Great Sun Visualization Method ng Grandmaster Path. Pagkatapos, pumasok sa klase, pangunahin ang pag-aaral ng Xenobiology kasama ang magandang babaeng lecturer. Tanghali, pagkatapos kumain, tingnan ang pila sa Marshall St. Tower, tapos dumiretso sa Cold Weapon Training Room para magsanay ulit mula simula hanggang katapusan ng 5 yugto. Gabi, magsanay ulit ng Star Body Refining Technique, Natural Breathing Method, kasama ang Crystal Visualization Method. Kapag pagod na, papasok sa dream space para lumaban. 1 linggo ang lumipas. Ang ika-5 yugto ng Cold Weapon Training ay kumpleto na lahat. Sa sandaling ito, napakakumpiyansa ni Lu Sheng habang nag-iisip, sa loob ng 1 linggo, ang Chi and Blood value ko ay tumaas ng 3 beses. Isang simpleng atake lang ay makakalikha na ng combat power na 5 beses na mas malakas kaysa dati. Sa mga maliliit na detalye lang ito makikita ng malinaw. Kung hindi dahil sa inspirasyong dala ng Cold Weapon Training Room, hindi ko malalaman na marami pa palang butas at kahinaan sa pundasyon ng aking martial path. Bagamat maliit lang ang mga ito at hindi gaanong halata, habang tumatagal, lalo silang magiging malinaw. Kung hihintayin kong umabot sa level 7 bago ko ito ayusin, hindi na ito magiging posible. Habang papalabas ang binata sa Cold Weapon Training Room, ang babaeng may pulang buhok ay nagtatago sa likuran, minamanmanan siya. Pagkatapos, tinawag niya ang 3 pang kasama na nagtatago rin para lumabas. Umalis na siya. Bilisan niyo, sundan niyo ako. Pagpasok sa training room na ginamit ni Lu Sheng, ang babaeng may pulang buhok ay tuwang-tuwa dahil tama ang hula niya. Sinungaling ba ako? Tingnan niyo mismo. Samantala, ang 3 kasama ay nakanganga, may mga question mark sa isip habang tinitingnan ang nasa harap nila. Diyos ko, ano to? Pagtingin sa information board, lalo silang nagulantang. Cold Weapon Training, Stage 5 all completed. Isang lalaking estudyante ang napahawak sa ulo at sumigaw, Diyos ko. Totoo ngang 5 stages? Ang lalaking naka-brown at ang babaeng nakadilaw ay tiningnan ulit ang information machine, hindi makapaniwala, at napabulalas ulit, nakakabaliw. Ang 5th stage ng Cold Weapon Training. May 5th stage pala? Sa sandaling ito, ang lalaking nakaasol ay hindi na makatayo ng tuwid at napaluhod sa sahig. Pagkatapos, pinulot niya ang popcorn at balahibo at nagtanong ng may pagtataka. Ano to? Pwede bang tamaan ang mga to? Sige na, bilisan niyo. Kuhanan niyo ng litrato at ipost sa school forum. Siguradong magiging level 15 earthquake ang impact niyan, sabi ng babaeng may pulang buhok, hindi na nagulat dahil pangalawang beses na niyang nakita ito. Itinaas niya ang kamay. Walang kwenta. Na-post ko na. Sabi ng lahat, edited lang daw, Photoshop, pinost para mang clickbait. Nakipagtalo pa ako ng ilang beses, tapos naban pa yung account ko. Sinabi ko na sa inyo, natapos ni Lu Sheng ang 5 yugto ng Cold Weapon Training, ayaw niyo pa ring maniwala. At hindi lang 1 beses. Araw-araw niyang tinatapos yan. Hawak ng lalaking nakaasol ang isang balahibo, pinagpapawisan ang mukha, at nagtanong, sa tingin niyo ba, ang lakas ni Lu Sheng ay nalampasan na si Chen Yizuan, ang numero 1 sa listahan ng mga lumang estudyante. Natawa ang babaeng may pulang buhok. Haha. Hindi niyo talaga naiintindihan kung anong ibig sabihin ng 5th stage sa Cold Weapon Training Room. Ang kaalaman ni Lu Sheng sa cold weapons ay malamang umabot na sa Mastery Realm. Ang pagharap sa mga mas mababang level na hamon ay kasing simple lang ng pagkain at pag-inom. Ang pagtalo sa kalaban na kaparehong level ay parang laro lang ng bata. Natapos na ang 5th stage ng Cold Weapon Training, marahil ang 4 na salitang invincible at the same level, ay pwede nang i-apply sa kanya. Huwag nang banggitin ang top 10 ng Old Student Rankang, kahit ang top 10 ng 7 Sacred Rankang, baka hindi na sila kalaban para sa kanya. Nang marinig ito ng ibang estudyante mula sa babaeng may pulang buhok,
napahawak sila sa ulo, napangiwi, at napabulalas, Diyos ko. Anong gagawin natin ngayon? Sayang lang ang pagpunta natin dito? Anong silbi nang malaman natin to? Nakakainis. Ang pakiramdam na natuklasan mo ang isang napakalaking sikreto pero hindi mo pwedeng sabihin, napaka-frustrating. Hindi malaman kung ano ang iniisip ng babaeng may pulang buhok, pero natahimik siya saglit at sinabi, hayaan na lang natin. Ituring na lang nating wala tayong alam. Sa karaniwang kilos ni Lu Sheng, ang tunay niyang lakas ay siguradong hindi may tatago ng matagal. Bigla, isang tusong ngiti ang lumitaw sa kanyang mukha. May kutob ako, may malaki siyang pinaplano. Samantala, si Lu Sheng pinagpapawisan ng binata habang naghihintay ng abiso mula sa telepono. HMPH. Isang linggo akong naghintay, sa wakas, turn ko na. Ang text message mula sa Marshall St. Tower ay dumating, ang iyong schedule para sa Marshall St. Tower ay naayos na. Mangyaring pumunta sa loob ng 10 minuto. Kung hindi, ang iyong slot ay ibababa. 10 minuto, saktong oras para umuwi, maligo, at magbihis bago pumunta, naisip niya. Bigla, nakita ng binata ang isang naunang notification ng misyon na nakaangat, Estudyanteng Lu Sheng, ang iyong AA-level mission application ay naaprobahan na. Dahil medyo kagyat ang misyon, mangyaring pumunta agad sa mission center. Ha, bakit naman kung kailan walang dumarating, saka naman sabay-sabay? Dahil sabay ang misyon at ang Marshall St. Tower, isa lang ang pwede kong piliin. Pagkatapos ng ilang sandali ng pag-iisip, napilitan si Lu Sheng na pumili. Ang Marshall St. Tower ay may pribilehiyo para sa mga estudyante ng Seven Sacred University. Sa loob ng 1 linggo, pwede pa ring pumila. Pero ang isang AA-level academic credit mission ay hindi araw-araw dumarating. Kung papalitan ko pa, mabagal ang approval process at hindi sigurado kung maaprubahan ulit. Pagkatapos mag-isip, kinalas ng binata ang kanyang sibat at ibinalik sa case. Mas pipiliin ko na lang ang misyon ngayon. Pupunta na ako sa mission center. Paliwanag tungkol sa Marshall St. Tower, ang 7 Marshall St. Universities, bawat isa ay may sariling Marshall St. Tower. Ang mga estudyante ng bawat universidad ay maaaring gumamit ng tore ng kanilang paaralan at makakuha ng maraming pribilehiyo. Ito ang pribilehiyo at karangalan ng Marshall St. Universities. Gayunpaman, ang mga estudyante mula sa ibang Marshall St. Universities ay maaari ring huminin ang Marshall St. Tower ng ibang paaralan. Kailangan lang malampasan ng humahamon ng pinakamataas na record ng tore. Ang matatalong paaralan ay mawawala ng karapatang gumamit ng kanilang Marshall St. Tower sa loob ng 1 taon. Sa sandaling iyon, isang lalaki ang pumasok sa Marshall St. Tower. Isang babae, sa reception, ang nagtanong, magpapaschedule sa Marshall St. Tower. Pakiabot ng application form dito. Binasa ng babae ang application form at nagulat, pinagpawisan ng malamig. 4th Marshall St. University Mio Rengchong. Ang lalaking nag-apply ay may mapupulang mata, maskuladong katawan, at mukhang isang napakalakas at misteryosong Demon King. Tumawa siya, haha, tama ka, ako nga si Mio Rengchong, ang ika-6 sa 7 Sacred Ranking. Nandito ako para huminin ng Marshall St. Tower. Ang huling bahagi ay isang call to action mula sa content creator. Isasalin natin ito ng may paggalang, habang naghihintay ng mga bagong kabanata, marami pang magagandang kwento sa comments section sa ibaba o sa playlist. Panoorin niyo po para suportahan si ate, kuya para ganahan siyang maglabas agad ng bagong kabanata. Maraming salamat po.